Sa pagpapatuloy, sa Wuyu Bar, ang mga estudyante ay patuloy na nag-e-enjoy sa party. Isang misteryosong tao na malayo sa karamihan ang nakikipag-usap sa telepono. Sinabi ng tumatawag na nahuli na ang kanilang scapegoat, at ang biolab ay isinara. Binalaan ng misteryosong tao na dapat na siyang magsimulang tumakbo, at pinaalalahanan siya na magiging madali para sa mga opisyal na ituro siya kung gagawa siya ng anumang bagay na labag sa plano. Nagsimula na ang panahon ng pangangaso, at kung siya ang magmimistulang takot na pato na palipad-lipad mula sa tagwan, magiging perpektong pagkakataon iyon para sa mga ngaso na itutok siya sa kanilang mga baril. Napansin ng tumatawag na maingay sa paligid ng misteryosong tao, at tinanong kung ligtas ba talaga silang mag-usap. Sumagot ang misteryosong tao na walang mas ligtas na lugar kundi ang magtago sa lantaran. Ipinaalam niya sa tumatawag na nasa bar siya, at ang kanyang mga kaibigang estudyante ay nag-e-enjoy sa kanilang kabataan sa paglalaro ng kanilang mga pangbatang laro. Tinanong ng tumatawag ang misteryosong tao kung may nalaman na ba siya tungkol sa hindi kilalang miyembro ng Dragon Tooth. Sumagot ang misteryosong tao na wala pa siyang impormasyon sa ngayon. Sinabi ng tumatawag na kung maaalis niya ang miyembro ng Dragon Tooth bago siya umalis, matutuwa ang mentor. Hindi alam ng misteryosong tao na nakatutok pala ang mentor sa miyembro ng Dragon Tooth. Ipinaalam niya sa tumatawag na may narinig siyang tsismis na ang hindi kilalang miyembro ng Dragon Tooth ay isa sa mga bagong estudyante. Ipinaalala ng tumatawag na ang Operation Sprout ay nakasalalay sa kanya, kaya nasa kanya ang lahat ng desisyon. Tiniyak ng misteryosong tao na magiging masaya ang mentor. Samantala, si Ping Linghui ay tumayo sa ibabaw ng mesa, at sinabing hindi ito katulad ng karaniwang truth or dare dahil ang kanilang senior na si Kaihan ang magiging judge. Kilala si Kaihan bilang the walking lie detector dahil sa kakayahan niyang matukoy ang mga kasinungalingan. Sigurado si Ping Linghui na walang makakapagsinungaling ngayon. May ilang estudyanteng ayaw sumali dahil natatakot silang mabibigatan ang kanilang damdamin, habang ang iba naman ay itinuring itong laro lang. Sa kabila nito, may nakakalokong ekspresyon si Ping Linghui sa kanyang mukha habang sinasabi na ang mga ayaw sumali ay maaaring pumunta sa coffee shop sa kanto dahil ang bar na ito ay para lamang sa mga totoong lalaki at babae. Iniunat niya ang kanyang mga braso, at in-enjoy ang mga spotlight na parang kaarawan niya. Sinabi ng tumatawag sa misteryosong tao na iwasan ang pagsali sa laro dahil may estudyanteng nakakakita ng mga kasinungalingan. Pumayag naman ang misteryosong tao. Pinayuhan siya ng tumatawag na gampanan ang kanyang papel bilang perpektong estudyante at humanap ng pagkakataong makalayo. Tiniyak ng misteryosong tao sa tumatawag na hindi siya mag-iiwan ng anumang bakas. Bumaba ang misteryosong tao sa unang palapag, at sumama sa grupo ng mga estudyante. Ang mga ayaw sumali sa laro ay nagsimulang maglakad papunta sa exit ng Wuyu Bar. Sinabi ni Ping Linghui na iaanunsyo niya ang mga patakaran kapag nakaalis na ang lahat ng ayaw sumali. Napagtanto ni Minghi na malamang naiiwas ang Heavenly Sovereignty sa ganitong klase ng aktibidad dahil hindi ito sulit ng panganib. Hinawakan niya ang kamay ni Ping Linghui, at sinabing kung ang hinahanap nila ay makalabas ng lugar, masasayang lang ang kanilang oras. Tinanong ni Ping Linghui kay Minghi kung ano ang dapat nilang gawin. Nagmungkahi si Minghi na kung may estudyanteng gustong umalis, dapat muna silang sumagot ng isang tanong. Itatanong lamang kung sila ba ang nakatalo kay Fing Ling. Agad na tumalon si Ping Linghui mula sa mesa para ipaalam ito kay Kaihan. Pinatigil niya ang mga estudyante mula sa paglabas ng bar. Ipinaalam ni Ping Linghui sa mga estudyante na bago sila makaalis, kailangan muna nilang sagutin ang isang tanong. Tiniyak niya sa mga estudyante na hindi magiging mahirap ang tanong. Pumayag ang mga estudyante, kaya agad na nagsimula si Ping Linghui sa pagtatanong kung sila ba ang bagong estudyanteng nakatalo kay Fing Ling. Pagkarinig ng tanong ni Ping Linghui, napaisip ang misteryosong tao na maaaring ang bagong estudyanteng nakatalo kay Fing Ling ang anonymous na nakakuha ng award na sinasabing miyembro ng Dragon Tooth Group. Napakuyom ang kanyang kamao habang iniisip na ang miyembro ng Dragon Tooth, na humahad lang sa kanya ay naroon lang sa loob ng bar. Napangiti ang misteryosong tao habang ang maliit na laro ay nagiging mas interesante para sa kanya. Parehong gustong gamitin ni Minghi at ng misteryosong tao ang laro upang ibunyag ang pagkakakilanlan ng isa't isa.
Muling umakyat si Pingling Wei sa mesa at sinimulang i-anunsyo ang mga patakaran ng laro. Sinabi niyang ang bawat estudyante ay maaaring magtanong sa lahat ng naroon sa bar, at bawat isa ay kailangang sumagot. Ang mga sasagot ng oo, ay kailangang tumayo sa dance floor para makita ng lahat. Idinagdag pa ni Pingling Wei na walang paraan para mandaya, kaya lahat ay kailangang harapin ang kanilang pinakatotoong sarili. Nagpasya si Pingling Wei na simulan na ang laro gamit ang kanyang tanong. Para sa kanya, ang pagiging masaya o boring ng isang party ay nakadepende kung naroon ba ang taong gusto mo. Kaya ang kanyang unang tanong ay kung ang taong lihim nilang nagugustuhan ay naroon sa bar. Sinimulan niyang magbilang, at karamihan sa mga estudyante ay agad na nagtakbuhan papunta sa dance floor. Mukhang excited si Tang Ning habang pinapanood ang mga estudyanteng masiglang nagtatakbuhan patungo sa dance floor. Si Zhang Yuan ay nakatingin sa kanya habang namumula ang mukha. Hinawakan ni Wang Jia ang balikat ni Zhang Yuan, at magkasama silang pumunta sa dance floor. Samantala, ang mga hindi pumunta sa dance floor ay sina Tang Ning, Fing Ling, at Ming He. Upang malaman kung may nagsisinungaling, kailangang makinig si Kai Han sa tibok ng puso ng mga estudyante upang makita kung may kaguluhan sa ritmo. Tiwala siyang hindi siya malilinlang. Pumikit si Kai Han at nag-focus sa pakikinig sa tibok ng puso ng bawat estudyante. Matapos ang inspection, nadismaya siya dahil wala ni isa sa kanila ang nagsisinungaling. Inanunsyo ni Pingling Wei ang pagtatapos ng unang round, at nagbalik ang mga estudyante mula sa dance floor sa kani-kanilang pwesto. Tinanong ni Zhang Yuan ang grupo kung natatandaan pa nila ang mga nasa dance floor sa unang round. Tumayo si Tang Ning, iniwan ang kanyang inumin sa mesa, at nagboluntaryong magtanong sa ikalawang round. Dahil kaarawan ni Fing Ling, nais niyang magtanong ng bagay na may kaugnayan sa kanya. Tinanong niya ang lahat kung may gusto ba sila sa kanilang vice president na si Fing Ling. Excited na itinaas ng mga lalaking estudyante ang kanilang mga kamay. Ang tanong ni Tang Ning ay nagpagalit kay Fing Ling, at bigla itong namula. Nagmadaling pumunta ang mga lalaki sa dance floor, may ilan pang nagdala ng mga sulat sa mga board at itinataas ito para makita ni Fing Ling. Habang kinakalabit ni Ming He ang likod ni Wang Jia, napansin ni Kai Han ang kakaiba kay Wang Jia. Tinanong niya ito kung sigurado ba siyang hindi siya pupunta sa dance floor. Nabigla si Wang Jia at nagpilit magpaliwanag, ngunit sa huli, napilitan siyang sumama sa dance floor. Doon niya napagtanto na napakarami palang estudyanteng may gusto kay Fing Ling, mga lalaki at babae. Kasama si Tang Ning sa mga nasa dance floor. Kumakaway sila kay Fing Ling, sinusubukang kunin ang kanyang atensyon. Nagbiro si Tang Ning sa pagiging mahiyain ni Fing Ling, na ikinangiti naman ni Fing Ling. Ngumiti si Fing Ling at sinabi na siya naman ang magtatanong. Tinanong niya kung may gusto ba sa kanilang president na si Tang Ning. Natuwa si Fing Ling nang makita ang mga estudyanteng tumakbo patungo sa dance floor. Si Zhang Yuan ay napakamot sa likod ng ulo habang nakatingin kay Tang Ning. Nakaramdam naman ng hiya si Tang Ning nang makita ang mga lalaking estudyanteng gumagawa ng kakaibang mga pose sa dance floor. Biglang nagdagdag si Pingling Wei ng panibagong patakaran. Ang sinumang hindi pa sumasali sa stage matapos ang tatlong tanong ay kailangang uminom ng isang bote ng alak. Malakas na sumang-ayon si Wang Jia at ang iba pang mga estudyante. Napilitang uminom si Ming He ng isang bote ng alak dahil hindi pa siya sumasali sa stage matapos ang tatlong tanong. Nagbiro si Pingling Wei na sigurado siyang may type si Ming He sa tatlong goddess ng Nando Institute. Sinabi niyang hindi gusto ni Ming He si Fing Ling at wala rin siyang gusto kay Tang Ning. Kaya inisip ni Pingling Wei na si Ming He ay isang loyal fan ni Lu Chen. Agad na itinama ni Wang Jia ang sinabi ni Pingling Wei, at sinabing si Ming He ay hindi isang loyal fan ni Lu Chen kundi kasintahan nito. Nagulat sina Fing Ling at Tang Ning, at agad naman naging defensive si Ming He, sinabing huwag makinig sa kalokohan ni Wang Jia. Ipinaliwanag niyang si Lu Chen ay kaklase lang niya noong high school, at ang relasyon nila ay mas maayos lang kumpara sa karaniwan. Sinabi naman ni Zhang Yuan kay Ming He na tigilan na ang pagpapanggap. Aniya, nakita nila mismo na si Lu Chen ang nag-imbite kay Ming He na manood ng sine, at pagkatapos ng commendation ceremony, nakita rin nilang pumunta ito sa apartment building kung saan nakatira si Lu Chen. Tumayo si Tang Ning, at mabilis na pumunta sa tabi ni Ming He.
Gusto niyang kumpirmahin kay Minghee kung totoong nakikipag-date siya kay Lu Chen. Bago pa man makasagot si Minghee, naitanong na ang ikaapat na tanong, ang lahat ng mga lalaki dito na virgin pa, ay pumunta sa stage. Nabigla sina Tang Ning at Ping Linghui nang biglang tumayo si Minghee, at pumunta sa dance floor. Apat na tao ang sumama kay Minghee sa dance floor, at hindi napigilan ng grupo ni Minghee ang matawa sa kanya. Ang ikalimang tanong naman ay, may hindi ba nakasuot ng underwear? Nanlaki ang mata ni Zhang Yuan sa takot. Nalito si Minghee at ang grupo nang tumayo si Zhang Yuan. Lumakad si Zhang Yuan papunta sa dance floor, paliwanag niya na nagkataon lang at nahipa ng hangin ang kanyang underwear palayo nang lumamig ang panahon. Sinabi niyang karaniwan naman siyang nagsusuot ng underwear at gusto niyang maniwala ang lahat. Makalipas ang ilang sandali, halos lahat ng nasa bar ay nagkanya-kanyang tawanan. Nilapitan ni Ping Linghui si Minghee, at sinabing nagtatanong na ang lahat kaya kung bakit hindi pa siya nagtatanong. Sinabi ni Minghee na iniisip pa niya kung ano ang magandang itanong. Sa isipan ni Minghee ang mga tanong sa laro ay dapat na masagot ng oo o hindi lamang. Kung hindi malinaw at tiyak ang tanong, madaling makakaiwas ang kabilang panig. Alam niyang may malaking tsansa na ang susunod na tanong ay makapagdadala sa kanya sa dance floor, kaya nagpasya siyang sumabay sa agos at magtanong ng isang kritikal na tanong para ma-checkmate ang miyembro ng Heavenly Sovereignty. Lumapit ang lalaking nakasombrero sa dance floor, at nagtanong, may nakatalo na ba kay Vice President Fing Ling sa isang sparring? Nag-usap-usap ang mga estudyante, at napagkasunduan nilang imposible itong mangyari. Si Fing Ling ang pinakamagaling pagdating sa labanan sa mga estudyante ng Nando, kaya't inisip nilang wala pang nakatalo sa kanya. Inalok ni Zhang Yuan si Minghee ng isang bote ng alak, sinabi na ito na ang ikatlong beses na hindi siya pumunta sa dance floor. Hinimok ni Ping Linghui si Minghee na inumin ng alak, ngunit nang dahan daw ang tumayo si Minghee, nanlaki ang mga mata ni Ping Linghui at Zhang Yuan. Maliban kay Ping Linghui, na parang inaasahan ito, nagulat sina Kai Han, Fing Ling, Tang Ning, Wang Jia, Zhang Yuan, at ang iba pang mga estudyante. Habang tinitingnan ng likod ni Minghee, kita ni Fing Ling sa likuran ni Minghee ang imahe ng kanyang sparring partner. Ipinaalala ni Tang Ning kay Fing Ling na noong tinawagan niya ang kanyang sparring partner, si Minghee, ay umalis sandali noon. Hindi makapaniwala si Fing Ling na ang taong hinahanap niya ay naroon lamang sa harapan nila. Napagtanto ni Zhang Yuan at Wang Jia kung gaano kagaling si Minghee. Sinabi naman ni Ping Linghui na alam niya mula pa noong una na si Minghee ang nakatalo kay Fing Ling. Tinanong siya ni Tang Ning kung paano niya nalaman. Ipinaliwanag ni Ping Linghui na kumuha siya ng special admission exam kasama si Minghee, at napansin niyang hindi pangkaraniwan ang performance nito noong panahong iyon. Nagulat si Wang Jia nang malaman niyang special recruited pala si Minghee. Bilang roommate ni Minghee, hindi niya akalain na hindi niya ito nalaman. Tinitigan ni Fing Ling si Minghee. Ang mukha ni Minghee ay nagpaalala sa kanya ng kanyang sparring partner. Mas lalong nakumpirma ni Fing Ling na si Minghee nga iyon. Sa kabilang banda, naisip ni Tang Ning na gwapo si Minghee. Sinabi niya kay Fing Ling na nakakapanghinayang dahil ang gusto ni Minghee ay si Lu Chen. Napakunot noo si Fing Ling, galit siya dahil itinago pa rin ni Minghee ang kanyang pagkakakilanlan kahit na nakaupo ito sa harapan niya. Samantala, ngumiti ang misteryosong tao, iniisip na natagpuan na niya ang Dragon Tooth member na hinahanap niya. Ngunit biglang nagbago ang kanyang ekspresyon, nang may isa pang estudyanteng lumapit sa dance floor. Sunod-sunod na rin ang ibang estudyante na pumunta roon. Nalito si Minghee, 6 na estudyante ang nasa dance floor sa kabuuan. Hindi makapaniwala ang mga estudyante na marami palang mas magaling kay Fing Ling. Inisip nilang may nagsisinungaling sa dance floor. Ipinaliwanag ng isang babaeng estudyante sa dance floor na miyembro sila ng esports club. Namula si Fing Ling, at naisip na ang pagkatalo sa video games ay hindi dapat bilangin. Ngunit sinabi ng isang lalaki sa dance floor na ito'y valid pa rin. Sinisi niya ang nagtanong dahil hindi nito nilinaw kung anong klaseng sparring ang tinutukoy. Nagpasya si Minghee na gawing mas mahirap ang kanyang tanong upang maiwasan ang parehong pagkakamali. Masaya si Zhang Yuan nang malamang video games lang ang kanilang napagtagumpayan, habang si Wang Jia ay tila naiinggit sa mga miyembro ng esports club.
Tinanong ni Tang Ning si Fing Ling kung lahat ba ng estudyante sa dance floor, kabilang si Ming Hee, ay mula sa esports club. Sinabi ni Fing Ling na hindi niya alam dahil marami ang miyembro ng esports club na iyon. Pinayuhan niya si Tang Ning na kalimutan na lang ang usapan at tapusin na ang issue. Hiniling ni Ping Ling Hui kay Fing Ling na hayaan munang magtanong si Ming Hee. Nanatili si Ming Hee sa dance floor, iniisip pa rin ang tanong na itatanong niya. Ngunit bago siya magtanong, nilinaw niya muna ang isang bagay. Sinabi niya na hindi siya miyembro ng esports club. Dagdag pa niya, napag-usapan nila ni Fing Ling ang tungkol sa paggamit ng spiritual skills, at malaki na ang inimprove ni Fing Ling mula sa kanilang nakaraang laban. Naguluhan ang mga estudyante, hindi nila sigurado kung inamin lang ba ni Ming Hee na siya ang misteryosong freshman na tumalo kay Fing Ling. Nabulunan si Wang Jie sa iniinom niyang tubig. Sigurado si Ping Ling Hui na si Ming Hee nga iyon, ngunit nagtataka siya kung bakit inaamin ni Ming Hee ang kanyang pagkakakilanlan ngayon, gayong wala naman siyang balak magpakilala noon. Sinabi ni Tang Ning kay Ping Ling Hui na posibleng may kaugnayan ito sa tanong na itatanong ni Ming Hee. Matapos ang revelasyon, nagtanong na si Ming Hee, mayroon bang sino man dito na minamaliit ako, galit sa akin, o may sino mang gustong mamatay ako? Huminga ng malalim si Ming Hee, at bumaba mula sa dance floor. Nilapitan niya si Fing Ling at hiniling dito na tukuyin kung sino sa siyam na miyembro ng student council na nasa kanyang listahan ang kasalukuyang nasa dance floor. Sinabi niya kay Fing Ling na napakahalaga nito. Ngunit sinabi ni Fing Ling na hindi niya kilala ang lahat ng miyembro ng student council, lalo na ang mga freshmen. Nagboluntaryo si Tang Ning. Sinabi niyang hindi niya makakalimutan ang mga mukha ng mga taong nakikita niya. Kinuha niya ang listahan mula kay Ming Hee, at sinubukan niyang tukuyin kung may miyembro ba ng student council sa dance floor na nasa listahan ni Ming Hee. Balisa si Ming Hee habang hinihintay ang resulta. Matapos suriin ang lahat ng estudyante sa dance floor, sinabi ni Tang Ning kay Ming Hee na wala ni isa sa siyam na miyembro ng student council ang nasa dance floor. Hindi makapaniwala si Ming Hee, sa siyam na suspect, wala ni isa ang naroon. Inulit ni Tang Ning na wala talaga ni isa sa dance floor. Napakuyom ng kamao si Ming Hee. Idineklara ni Ping Ling Hui na tapos na ang party. Muling bumati ang mga estudyante kay Fing Ling bago sila umalis. Ginawa ni Ming Hee ang lahat upang hanapin ang miyembro ng Heavenly Sovereignty sa mga estudyanteng paalis. Samantala, ang misteryosong tao ay tumawa, kumpirmado niyang si Ming Hee nga ay isang miyembro ng Dragon Tooth Group. Nalungkot si Ming Hee dahil inilantad niya ang kanyang sarili, ngunit nananatiling lihim ang pagkakakilanlan ng salarin. Natatakot siyang magdala ng problema sa mga tao sa paligid niya. Kumuha si Ming Hee ng isang bote ng alak, at uminom ng direkta mula rito. Napansin ni Fing Ling ang hindi karaniwang asal ni Ming Hee. Paulit-ulit na iniisip ni Ming Hee kung paano niya napakawalan ng taong pumatay kay Instructor Zuchi at sa mga instructors. Unti-unti siyang nalunod sa pagsisisi. Sinabi ni Fing Ling kay Ming Hee na kung nagdala siya ng abala, siya ang hihingi ng tawad. Ipinaliwanag ni Ming Hee na wala itong kinalaman kay Fing Ling, at sinabing hindi lang niya naayos ang sarili niyang problema. Abala si Ping Ling Hui sa pag-aasikaso sa mga bisitang paalis, nang mapansin niyang labis na umiinom si Ming Hee. Sinabi niya kay Ming Hee na kung alam lang niyang kaya nito uminom ng ganoon karami, inimbita na sana niya ito sa kanilang espesyal na grupo. Idinagdag pa niya na ang mga taong iyon ay parang mga kalabaw sa lakas uminom. Tinanong ni Zhang Yuan kung anong grupo ang tinutukoy ni Ping Ling Hui. Ipinaliwanag ni Ping Ling Hui na hindi sila freshman ni Ming Hee, at ang 5 tao na tinutukoy niya ay mga kasali rin sa special admission exam upang makapasok sa Nando University. Sinabi ni Ping Ling Hui na ang pagkikita nila ay tadhana kaya tinawag niya sila roon. Hindi napansin ni Ming Hee na ang mga taong iyon ay nasa mesa lamang sa tabi nila. Wala siyang matibay na impresyon sa mga taong iyon. Ikinwento ni Ping Ling Hui na pinag-uusapan ng mga iyon ang katapangan ni Ming Hee noong special admission exam. Habang naririnig ang tungkol sa special admission exam, may napagtanto si Ming Hee. Kung kilala na siya ng salarin noon pa man, hindi na nito kailangang magtago o umakyat sa dance floor. Napagtanto niyang hindi sapat ang pagiging mahigpit ng kanyang tanong. Naisip ni Ming Hee na ang salarin ay maaaring magdesisyon lamang na patayin siya pagkatapos malaman ang kanyang tunay na pagkakakilanlan.
Ngunit kung ang salarin ay matagal nang may masamang intensyon at galit sa kanya, ang tanong niya ay hindi makakabisa rito. Agad niyang tinanong si Ping Lingwei kung may sinuman sa 9 na miyembro ng Student Council sa kanyang listahan na kasali sa Special Admission Exam. Pagtingin ni Ping Lingwei sa listahan, sinabi niyang mayroon. Itinuro niya ang pangalang Zuyu. Kinumpirma ni Tang Ning na naaalala niya ang pangalang iyon, at sinabi kay Minghi na si Zuyu ang huling sumali sa Student Council. Tinanong ni Minghi si Tang Ning kung ang training schedule ba ng freshman ay itinakda ng Student Council at ng paaralan. Ipinaliwanag ni Tang Ning na ang huling desisyon ay mula sa mga lider ng paaralan, ngunit kasama sa diskusyon ng Student Council kaya alam nila ito ng mas maaga. Napagtanto ni Minghi na ang miyembro ng Student Council na si Zuyu ay bahagi ng Heavenly Sovereignty. Agad niyang tinanong si Ping Lingwei kung saan naroon si Zuyu. Ipinaalam ni Ping Lingwei na kakalabas lang nito, at posibleng nasa parking lot na upang kunin ang kanyang magarang sports car. Hindi na hinintay ni Minghi na matapos ni Ping Lingwei ang kanyang sinasabi at agad siyang tumakbo papunta sa parking lot ng bar.